Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 521 hanggang Kabanata 530. Kabanata 521. Ang lakas ng pag-atake. Naramdaman ng kapangyarihan ng pag-atake ni Yehan, nagulat din ang puso ni Jin Wushu. Sa kanyang lakas, siya ay nasa nangungunang 10 mga master sa Bangzai Kingdom, ngunit ang lakas ng batang lalaking ito sa kanyang harapan ay halos kasing lakas niya. Shelter, huwag nang mag-atubiling, tayo'y magkaisa at patayin natin siya ng mabilis. Galit na sumigaw si Jin Wushu at tinapakan ang talampakan ng kanyang paa sa lupa. Lumitaw na siya sa harap ni Yehan na parang kidlat. Ang kanyang gintong kamao ay napakasigla at binomba niya ang dragon ni Yehan ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa may kaliskis na punyal, kumislap ang liwanag ng kutsilyo, ang katawan ni Yehan ay parang kulog, at ang punyal na may kaliskis ng dragon ay kumaway sa kanyang kamay, na nagdulot ng mga after images, at bumangga kay Jin Wushu upang gumawa ng isang nakakabinging pagsabog. Karamihan sa looban ay nawasak ng labanan ng dalawa. Gulo na ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pa gumagalaw si Shelter, nag-iisa siyang nakikipaglaban kay Jin Wushu, mas mababa ang presyon kay Yehan, nang magbanggaan sila ng malakas kay Jin Wushu, ang natal fire ng Chiyu Godgo ay tinawag din ni Yehan, at patuloy niyang inaatake si Jin Wushu. Sa pag-atake ni Jin Wushu, sa ilalim ng pag-atake ng dalawang pangunahing armas, ang Dragon Scale Dagger at ang natal fire ng Chiyu Shengo, kahit na mas malakas si Jin Wushu kaysa kay Yehan, wala sa kanila ang nakakapagbigay ng banta kay Yehan sa loob ng ilang sandali. Siyempre, kapag sumali na si Shelter, wala nang magiging bentahe si Yehan at maaari lamang siyang lumaban gamit ang kanyang buhay. Sa makatuwid, kapag nakikipaglaban kay Jin Wushu, laging nagbabantay si Yehan laban kay Shelter, ang matandang lalaking ito at si Jin Wushu Asahi ay napakagaling. Damn it, Shelter, ano pang hinihintay mo? Pagkatapos makipaglaban kay Yehan ng 12-12 ng galaw, hindi pa rin niya ito mapabagsak, na nagalit kay Jin Wushu. Hehe, natural na naghihintay ako ng pagkakataon. Matapos marinig ang mga salita ni Jin Wushu, bahagyang ngumiti si Shelter, at pagkatapos, kumislap ang isang matalim na liwanag sa kanyang mga mata, at biglang lumaki ang kanyang mga braso, tulad ng mga braso ng isang ape man, na pinunit ang kanyang mamahaling damit, ang hangin ay nagtipon, at ang figure ay parang kidlat. Gumagalaw na si Shelter, at ang kanyang nakakatakot na braso ay dumaan sa hangin, na parang pinunit ang hangin, na nagdulot ng tunog ng pagkikiskisan. Seryoso ang mga mata ni Yehan, at pagkatapos ng isang paghaharap kay Jin Wushu, umatras siya ng mabilis. Ngayon na seryoso na ang matandang lalaki na si Shelter, kailangan na maging mas maingat si Yehan. Weng! Ang nakakatakot na mga kamao ay bumamba sa kanya, na nagdadala ng walang katapusang kapangyarihan. Nakita na gumagalaw na si Shelter, tumawa si Jin Wushu at sumunod kay Shelter upang patayin si Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng multisayon. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na kamao ni Shelter na dapat sana ay sesolekay kay Yehan ay biglang gumawa ng isang malaking pagbabaliktad, at ang malupit na paraan nito ay bumagsak ng malakas sa katawan ni Jin Wushu. Si Jin Wushu, naganap na walang depensa, ay pinatalsik sa lugar, at ang hindi mapaniniwalaang mapurol na puwersa ay bumagsak sa kanya, at agad na sumabog ang dugo mula sa bibig ni Jin Wushu. Ang kidlat tulad na pangyayaring ito ay nagpa-dumbfounded ng kaunti kay Yehan. Biglang tinalikuran ni Shelter, isang matandang lalaki, si Jin Wushu. Bastard, Shelter, nababaliw ka ba? Halos sumabog ang baga ni Jin Wushu nang sapilitang tiisin niya ang suntok ni Shelter. Ginoong Jin, ibinigay ang relasyon sa pagitan ng ating dalawang bansa, sa tingin mo ba makikipag-isa ako sa tunay na ikaw? Tumawa si Shelter, at nangako kay General Tadao na aasikasuhin si Yehan. Sa katunayan, naghihintay lang siya ng pagkakataong ito. Ang pagkakataong ito ay nagpunas ng mga taong dinala ni Jin Wushu, at nawala ng Bangzai Kingdom ng isang grupo ng mga master. Tungkol naman sa mga tao ng Huaxia tulad ni Yehan, ang Lao Maozi at Huaxia ay magkaalyado. Kung walang salungatan ng interes, natural na hindi nila matututok ang kanilang mga baril sa kanilang mga kaalyado, mga tao mula sa mga bansang kaaway.
Nang marinig ang sinabi ni Shelter, ang mukha ni Jin Wusho ay naging abo, na may nakakatakot na hangarin na pumatay na gumugulong sa kanyang mga mata, siya ay talagang sinampal ni Shelter. Sa oras na ito, ang matandang master ng Lao Maozi na nakikipaglaban kay Chanlungwei ay biglang tinalikuran siya, at sinimulang salakayin ang master ng Bangzai Kingdom. Ang kaaway ay tinalikuran ang kaaway. Natural na natuwa si Chanlungwei nang makita na parehong panig ay may tahimik na pag-unawa. Pag-atake sa mga master ng Bangzai Kingdom. Shelter, ikaw na hayop. Naging berde ang mukha ni Jin Wusho dahil sa galit. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubos na hindi kanais-nais para sa kanya. Kung alam niya na hindi siya papayag kay General Tadao na aasikasuhin si Yehan, ngayon ay talagang naipit siya. Hindi mo kailangang panatilihin ang kredito. Tumawa si Shelter, tumingin kay Yehan at sinabi, Ginoong Ye, tayo ay magkaalyado na ngayon. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, tama, dahil tayo ay magkaalyado, natural na dapat tayong magkaisa laban sa kaaway. Matapos magsalita, naglakad palayo si Yehan, at pinalibutan si Jin Wusho kasama si Shelter. Damn it, napakasama ng mukha ni Jin Wusho, ang dalawang taong ito ay nagkaisa, masama ang kanyang kapalaran ngayon, ngunit sa oras na ito ay gumagalaw na si Yehan, at sumugod sa posisyon ni Jin Wusho na parang kidlat, ang punyal na may kaliskis ng dragon ay naging isang array sa kanyang kamay, isang nakakatakot na pilak na liwanag ang binalot kay Jin Wusho na parang kumot, at hindi rin idle si Shelter. Ang makapangyarihang kamaong iyon ay parang isang mabangis na hayop, mabangis at nakakatakot. Sa pinagsamang pag-atake ng dalawa, si Jin Wusho ay ganap na natalo at tumakas, hindi sapat na malakas upang lumaban. Pantay ang lakas ni na Shelter at Jin Wusho, at ngayon ay hindi na mahina si Yehan, kaya medyo mahirap siyang harapin. Tungkol naman sa papel, walang pag-asa para manalo si Jin Wusho. Sa looban, nang matalo si Jin Wusho kina Yehan at Shelter, napatay na ng mga master ng Chanlungwei at Lao Maozi ang 3 o 4 na master mula sa Bangzai Kingdom. Kumpara sa nakaraang eksena, nagkaroon ng nakakagulat na pagbabaliktad. Kabanata 522. Boom! Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay bumuhos sa katawan ni Jin Wusho, na nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo ng paulit-ulit. Tumawa. Sinamantala ng punyal na may kaliskis ng dragon ni Yehan ang tagumpay upang habulin, at ang mga guhit ng pilak na liwanag ay nag-iwan din ng mga marka sa katawan ni Jin Wusho. Sa sandaling ito, ganap na napigilan si Jin Wusho ni na Yehan at Shelter. Sa ilalim ng mga mabaliw na pag-atake ng dalawa, natakot si Jin Wusho at kasabay nito ay nagkaroon ng pagnanais na makatakas. Mga kaisipan, ngunit dahil nagtulungan na sina Yehan at Shelter, natural na hindi nila hahayaang magkaroon ng pagkakataong makatakas si Jin Wusho. Kung gusto niyang lumaban, dapat siyang bugbugin hanggang sa hindi na siya makabangon. Di nagtagal, si Jin Wusho na lang ang natira sa panig ng Bangzai Kingdom, at lahat ng master ng Bangzai Kingdom na kanyang dinala ay pinatay ng mga master ng Chanlungwei at Lao Maozi, at wala nang natira. Ginoong Jin, oras na para matapos. Sa oras na ito, walang pakialam na sinabi ni Shelter, isang katawan na parang mabangis na hayop ang biglang lumitaw sa likod ni Jin Wusho, sumuntok, at tumama sa katawan ni Jin Wusho, na tumama sa katawan ni Jin Wusho na parang saranggola na may sirang lubad lumipad palabas. Nakita ang pagkakataong ito, lumitaw si Yehan sa tabi ni Jin Wusho sa isang kisap mata, at ang punyal na may kaliskis ng dragon ay naging pilak na liwanag at tumama sa kanyang leeg. Matapos bumagsak ng may pagsabog, si Jin Wusho, ang nangungunang 10 master sa Bangzai Kingdom, ay wala na, mabuhay. Ang labanang ito, ganitong uri ng pagtatapos, ay ganap na lampas sa inaasahan ni Yehan. Orihinal na naisip niya na magiging mahirap ang laban ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na malulutas ito ng napakadali. Siyempre, salamat din ito sa biglaang pagtataksil ng matandang lalaking iyon, si Shelter, kung hindi, ang haharapin ni Yehan ngayon ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Tumingin si Yehan kay Shelter, nagkatinginan ang dalawa at nagkamayan ng walang formalidad, ngumiti si Yehan at sinabi, Ginoong Shelter, masayang pakikipagtulungan. Hehe, masayang pakikipagtulungan. Ngumiti si Shelter, hindi katulad ng kontrabida na biglang nagtaksil kanina, kundi isang gwapong Ginoo. Matapos malutas si Jin Wusho, umalis si Shelter kasama ang isang grupo ng mga matandang master ng Lao Maozi. Ang kanyang pangunahing layunin ay sirain si Jin Wusho. Ngayon na nakumpleto na ito, hindi na kailangang manatili ng mas matagal. Kumusta naman sina Yehan at General Tadao? Hindi na niya kailangang mag-abala. Matapos makita ang pag-alis ng matandang lalaki na si Shelter, nagsimulang linisin ang battlefield ang Chanlungwei, lumabas din si Kunsang mula sa silid,
at sinabi kay Yehan, Hanzi, napakabilis namang bumalik ng mga matandang lalaking iyon, kung hindi, ang haharapin natin ngayon ay isang mahirap na labanan, ang mga matandang lalaking ito ay talagang medyo cute. Huwag na nating pag-usapan sila, kapatid na Kunsang, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Shakon, papatayin ko si General Tadoo ngayong gabi. Sabi ni Yehan na may takot at lamig sa kanyang mga mata, para kay General Tadoo, ngayon dapat itong alisin sa gabi, kung hindi, sa susunod, ang taong may itim na tiyan na ito ay mag-iisip ng ibang masamang mga paraan upang harapin siya. Tumango si Kunsang. Upang harapin si General Tadoo, dapat niyang alisin muna ang mabibigat na armas na kanyang taglay. Dumating agad ang gabi, at tinakpan ng gabi ang lupa, at ang nakapalibot na kalangitan sa gabi ay madilim, ngunit ang mansyon na pag-aari ni General Tadoo ay maliwanag na naiilawan. Senator, handa na ba ang lahat? Sa mansyon ni General Tadoo, nagtanong siya na may mahigpit na tingin sa kanyang mukha. Ang plano na hayaan ang Lao Maozi at Bangzi na patayin si Yehan ay nabigo. Alam ni General Tadoo, susunod, pupunta si Yehan upang patayin siya. General, bukod sa isang batalyon ng mga tropa sa paligid ng mansyon, ang mabibigat na armas sa gilid ng kampo ay nakatutok din sa lugar na ito. Hanggat maglakas loob si Yehan na pumunta, tiyak na puputulan siya. Bukod dito, ang 12 ng mga mamamatay tao sa ilalim ng aking utos nakikipag-ambush din sa paligid, tiyak na masisiguro ang iyong kaligtasan, General. Nang marinig ang mga salita ni Machete, ang madilim na mukha ni General Tadoo ay naging mas mahusay. Gusto siyang patayin ni Yehan, at gusto niyang patayin si Yehan. Sa napakagaling na lineup na ito, makikita natin kung sino ang pumatay sa kanino. Sa oras na ito, sa labas ng mansyon ni General Tadoo, lumitaw na si Yehan kasama ang Chanlungwei. Tinitingnan ng mansyon na mas mahigpit na binantayan kaysa dati, tumawa si Yehan, at pagkatapos ay kumaway ng kanyang kamay. Agad, 12 Chanlungwei parang mamamatay tao sa dilim, bumaril siya patungo sa mansyon ni General Tadoo. May mga kaaway, magpaputok. Nakita ang paglitaw ng Heavenly Dragon Guards, ang mga dila ng apoy ay sumabog sa paligid ng mansyon ni General Tadoo, siksik na parang ulan, at lahat sila ay binalot ang 12 Heavenly Dragon Guards. Natural na walang banta ang Chanlungwei, maliban kung ito ay ang mabibigat na armas na pag-aari ni General Tadoo, ngunit sa sandaling ito, ang mabibigat na armas ni General Tadoo ay walang tugon, ito ay ganap na nagkamali, at ang bala na nakasiksik dito ay hindi ma-fire. Sa isang iglap, lumitaw ang 12 Heavenly Dragon Guards sa gitna ng mga tao sa mansyon, at nagsimula ng isang mabaliw na pagpatay, malapit na labanan. Ang mga pamamaraan ng Heavenly Dragon Guards ay napakakatakot at malupit. Itinuring nilang mga halimaw sa kagubatan ang mga taong ito, at ang kanilang mga pamamaraan ay malupit at malupit. Ang tunog ng mga putok ng baril at mga sigaw ng pagpatay ay konektado sa mansyon ni General Tadoo. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang buhay ang nawala. Sa pagharap sa mabangis na Chanlungwei, kahit ang mga sundalong nabinyagan ng apoy ng digmaan ay maaari lamang patayin, kapalaran. Unti-unti, lumitaw si Yehan sa gate kasama si Kunsang na may hawak na punyal na may kaliskis ng dragon sa kanyang kamay. Nakita ang magulong eksena ng pagpatay, malamig nang ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay ang kanyang figure ay parang hangin, parang itim na liwanag patungo kay General Tadoo sa bulwagan, nakita na ni Yehan si General Tadoo, na ang mukha ay lumubog na parang tubig. Sa daan, hanggat ang mga tao sa paligid ni Yehan ay pinatay ng kanyang espada, sa likod niya, nakapatong na mga bangkay sa lupa, ang dugo ay umaagos na parang ilog. Nang makarating si Yehan sa bulwagan ni General Tadoo, sa likod niya, mayroong isang bangkay na nakahiga sa lupa, dugo, na dahan-daang umaagos sa lupa na parang isang maliit na sapa ng tubig, nakakagulat na makita. Nakaupo si General Tadoo sa upuan at pinanood si Yehan na dahan-daang pumapasok. Ang kanyang mukha ay kasing lalim ng tubig, seryoso ang kanyang mga mata, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Matapos makita ang mga pamamaraan ni Yehan, tinapakan niya ang lupa ng hakbang-hakbang ang mga taong tumingin sa bangkay ay nakaramdam ng pagkabalisa, ang ganitong uri ng malupit na paraan ng pagtrato sa buhay ng tao na walang halaga, masyadong malamig ang dugo. Kabanata 523. Mabuhay kaya siya ngayong gabi? Dahan-dahan, nang makapasok si Yehan sa bulwagan gamit ang isang paa, lumitaw ang isang grupo ng mga mamamatay tao na may malamig na mga mata. Ang mga taong ito ay pawang kabilang sa Scimitar Killer Organization, at mayroong higit sa 50 mamamatay tao sa kabuuan. Scimitar, simulan mo ang pagsira ngayon. Wala nang ibang sinabi si Yehan. Ang iba ay nagmadali ng sumugod sa grupong ito ng mga mamamatay tao, ang punyal na may kaliskis ng dragon ay walang awa na nag-aani ng mga buhay,
ang Scimitar ay maaaring ang pinakamakapangyarihang puwersa sa ilalim ni General Tadao, ngunit para kay Ye-Han sa oras na ito, ang Scimitar ay hindi sapat upang makita, at pagkatapos ng isang pagkikita, ang walang awa na kutsilyo ni Ye-Han ay kumaway, at ang mga figure ay lumipad na nakabaligtad, bumagsak sa lupa na walang natitirang buhay. Nakikipaglaban sa grupong ito ng mga mamamatay tao ng Scimitar, sa loob ng 2 minuto, ang lahat ng 50 mamamatay tao na ito ay naging mga malamig na bangkay na nakahiga sa harap ni General Tadao, at isang makapal na amoy ng dugo ang nagkalat sa hangin. Isang nakakapandiri na pakiramdam. Nakita ito, labis na nagalit si General Tadao kaya nanginginig ang kanyang katawan. Nabigo siyang patayin si Ye-Han, ngunit ngayon, tiyak na may kakayahan si Ye-Han na patayin siya. Kung gusto mong patayin ang general, daanan mo muna ako. Tinitingnan si Ye-Han na nakatayo sa gitna ng mga bangkay, dahan-daang lumabas ang Scimitar, hinugot ang isang maikling kutsilyo na nakakabit sa kanyang likod, at malamig na tumingin kay Ye-Han. Sabi ni Ye-Han, Scimitar, noong nakaraang pagkakataon sa Shanghai City, swerte ka lang na nabali ang isang braso at hindi ka napatay, ngunit ngayong gabi, puputulin ko ang iyong ulo. Kung gayon, subukan mo. Walang pakialam na sinabi ng machete. Tumawa si Ye-Han, ang kanyang mga paa na may mantsa ng dugo ay naglakad patungo sa Scimitar ng hakbang-hakbang, sa bawat hakbang na kanyang ginawa, isang pulang bakas ng paa ang naiwan sa ilalim ng kanyang katawan, na bumubuo ng isang string. Dahan-dahang umatras ang Scimitar, hawak ang kutsilyo gamit ang isang kamay, at kalmado lang na tumingin kay Ye-Han. Sa oras na ito, sabay-sabay na gumalaw ang mga katawan ng dalawa, at nagbanggaan sila ng malakas na parang dalawang itim na liwanag. Matapos tumunog ang pag-ugong ng mga armas, sumabog ang mga spark sa gitna ng dalawa, at nagpatuloy ang pagbanggaan ng mga metal. Ang gumagalaw na katawan, ang bilis na lampas sa limitasyon, ay nagpapalito sa mga tao. Gayunpaman, hindi kapantay ng Scimitar si Ye-Han. Pagkatapos ng 10 galaw, matagumpay na naputulan ng punyal na may kaliskis ng dragon sa kamay ni Ye-Han ang kanyang ulo. Maaaring tapat ang machete, ngunit hindi magpapakita ng awa si Ye-Han sa kanyang mga tauhan. Ang mga dapat patayin ay dapat patayin ng walang awa. Nakita na bumagsak din ang Scimitar sa lupa, mahina nang pumikit si General Tadao, at sumandal sa upuan. Ang Scimitar ang kanyang huling pag-asa. Ngayon napatay na ang Scimitar, siya naman ang susunod. Kumuha si Ye-Han ng isang papel na tuwalya at pinunasan ang punyal na may kaliskis ng dragon, pagkatapos ay dahan-daang umupo sa harap ni General Tadao, kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito, at huminga ng malalim upang maibsan ang matapang na amoy sa hangin. Ang amoy ng dugo. Ganitong uri ng pagtatapos, hindi ko alam kung inaasahan mo na ito. Kalmado lang na sinabi ni Ye-Han habang nakatingin kay General Tadao. Sa labas, patuloy pa rin ang tunog ng pakikipaglaban, at malakas ang mga sigaw ng pagpatay. Pumasok din si Kunsang na may isang nakamamatay na tingin sa sandaling iyon, hawak ang isang madugong tangdaw, nakatayo sa likod ni Ye-Han, walang pakialam na tumitingin kay General Tadao. Hindi ko kailanman naisip na mapapasailalim ako sa iyong mga kamay pagkatapos ng mga dekada ng paglalakbay sa Golden Triangle. Walang pakialam na sinabi ni General Tadao nang imulat ang kanyang mga mata. Sabi ni Ye-Han, ikaw ay isang mapanlinlang at mahuhusay na bayani, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong malaki at masyadong madilim ang iyong puso. Kung maaari mong bitawan ang mga sama ng loob sa pagitan mo at sa akin sa lalong madaling panahon, marahil bukas ikaw pa rin ang General Tadao ng Golden Triangle. Ngunit, wala akong ano kung, ngayong gabi ay katapusan ng iyong buhay. Nang marinig ito, nanginginig ang mukha ni General Tadao. Upang makarating sa isang napakataas na posisyon, sa katunayan, si General Tadao ay hindi isang taong natatakot sa kamatayan, ngunit hindi siya nakikipagkasundo, at hindi niya maibitawan ang kanyang mga taglay ngayon. Ye-Han, hayaan mo akong umalis, maibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian. Nang marinig ito, ngumiti si Ye-Han, at sinabi niya, kahit na ito ang iyong kahilingan bago ka mamatay, pasensya na, hindi ako makakapayag sa iyo, ikaw ay isang taong maghihiganti, kung hahayaan kitang umalis ngayon, sa hinaharap, ikaw ito ay babalik pa rin. Panipi. Hindi, hanggat hahayaan mo akong umalis, nangangako akong hindi nakita pakikialaman. Sabi ni General Tadao na may pag-asa. Ngumiti si Ye-Han at sinabi, mukhang nakalimutan mo na ang sinabi ko sa iyo. Ang iyong pagkatao ay napakamura para sa akin. Wala akong tiwala sa iyo. Nang marinig ito, pumikit muli ng malalim si General Tadao na may nanginginig na mga labi. Alam niyang tapos na siya, ganap na tapos na. Kapatid na Kunsang, sumakay ka. Sabi ni Ye-Han,
At pagkatapos, na may isang dugong ngiti, lumakad si Kunsang sa likod ni General Tadao, at ang tangdaw sa kanyang kamay ay dumaan sa leeg ni General Tadao, dahan-dahan sa isang kisap mata, ang bayaning ito na nasa Golden Triangle sa loob ng mga dekada ay patay na. Sa wakas ay patay na ang hayop. Matapos patayin si General Tadao, huminga ng malalim si Kunsang. Ang kanilang layunin sa pagpunta sa Golden Triangle ay upang patayin siya. Kahit na may ilang mga pagliko sa proseso, nakaranas din sila ng ilang mga panganib, ngunit sa kabutihang palad nakamit nila ang kanilang pangwakas na layunin, Tadao sa sandaling mamatay ang general, ang mga tao sa labas ay natural na nawalan ng kanilang kagustuhan na lumaban. Ang mga namatay ay namatay o tumakas. Ang buong labanan ay natapos ng madalian, at ang loob ng mansyon ni General Tadao ay naging isang battlefield na puno ng baril. Sa oras na ito, pumasok si Shakon. Tiningnan niya ang General Tadao na nakaupo sa upuan at walang buhay, bigla siyang tumawa ng malakas, at pagkatapos ay walang pakialam na sinabi, Tadao, hindi mo naisip na magkakaroon ka ng ganitong araw, di ba? Ngayon napatay ka na, lahat ng narito ay akin, Shakon. Mula ngayon, ako, Shakon, ang hari sa Golden Triangle, ha 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 ha. Kabanata 524. Tumingin si Yehan at Kunsang kay Shakon na nakatayo roon at tumatawa ng malakas. Parehong nagngisi sila, at sinabi ni Yehan, Ginoong Shakon, sino ang nagsabi sa iyo na lahat ng narito ay sa iyo? Nang marinig ito, tumigil sa pagtawa si Shakon. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, Pasensya na, Ginoong Ye, nakalimutan kong ikaw ang kumuha ng lugar na ito, ngunit mangyaring magtiwala ka, Ginoong Ye. Matapos kong kunin ang lahat sa Tadao, tiyak na lubos akong magpapasalamat sa iyo, Ginoong Ye, at hindi ko kailanman makakalimutan ang iyong kabaitan, Ginoong Ye. Medyo natahimik si Yehan. Mukhang hindi pa rin naiintindihan ng lalaking ito ang sitwasyon. Ibibigay ba niya ang lugar na kanyang nakuha? Masyado nang tamad si Yehan para mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kontrabidong ito, si Shakon, at direktang komandat kay Kunsang. Pagkatapos, tumalon si Kunsang at sumugod mula sa likod ni Shakon, na nagdulot ng pagkamatay ni Shakon sa impyerno sa tuwa. Well, hanggang sa mamatay siya, hindi niya kailanman maisip na papatayin siya ni Yehan. Sa paningin ni Shakon, pagkatapos sirain ni Yehan si General Tadao, tiyak na aalis siya sa Golden Triangle at hindi mananatili dito ng matagal. Sa oras na iyon, lahat tungkol kay General Tadao ay kanya, at pagkatapos niyang kontrolin ang lahat na pag-aari ni General Tadao, siya sa karagdagang paghahari sa Golden Triangle. Gayunpaman, ang pag-asa ni Shakon ay ganap na mali, dahil nagustuhan na ni Yehan ang Golden Triangle, at hindi niya ito ibibigay sa sinuman. Magdamag namatay si Tadao, ang Panginoon ng Golden Triangle, na nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong Golden Triangle. Sa sandaling mamatay si Tadao, ang Golden Triangle ay magiging walang pinuno. Sa loob ng ilang sandali, maraming tao ang sabik na maging susunod na Tadao. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nag-iisip lang tungkol dito, at wala silang kakayahang gawin iyon. Ang taong pumatay kay General Tadao ay nasa Golden Triangle pa rin, sino ang maglakas loob na maggulo sa oras na ito? Ang isang malaking labanan noong nakaraang gabi ay nagpalitaw sa mansyon ni General Tadao sa isang battlefield, ngunit pagkatapos lumipas ang gabi, maliban sa mga bakas sa lupa at pader, walang bakas ng dugo ang natira, tanging ang mahinang amoy ng dugo sa hangin ang nagpapaalam na nagkaroon ng isang madugong labanan dito noong nakaraang gabi, ang mga tauhan ni General Tadao ay tumakas maliban sa ilang tao, at ang iba ay namatay. Sa bulwagan ni General Tadao, sa sandaling ito, sa harap ni Yehan ay ang mga pribadong koleksyon ni General Tadao, mga esmeralda, mga antigo, ginto at iba pang magagandang bagay, lahat ay dinala mula sa lihim na silid sa ilalim ng lupa ni General Tadao. Sa mga ito, kumuha si Yehan ng ilan at ipinadala ang mga babae ni General Tadao, at itinago ang ilan bilang mga supply ng militar para sa Golden Triangle pagkatapos ni Kunsang. Kunin mo ang gusto mo. Nakita ang Tianlongwei na nakatingin sa mga gintong hiyas na ito na may matatalim na mata, tumawa si Yehan. Hindi siya magiging kuripot sa mga taong sumusunod sa kanya sa buhay at kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, 12 ang Tianlongwei ay tila medyo nahihiya na gawin ito, ngunit sa katunayan ang mga bagay na ito ay hindi gaanong nakakaakit sa kanila, ang kanilang hinahangad ay malaking lakas, ngunit nakakakita ng napakaraming kayamanan sa kauna-unahang pagkakataon, hindi maiiwasan na medyo mainit sila. Mga kapatid, kung sinabi sa inyo ni Hanzi na kunin ninyo, maaari ninyong kunin. Hindi siya ang uri ng kuripot na tao. Kung hindi ninyo ito kukunin, mas mura ito para sa mga tagalabas mamaya. Nakangiting sabi ni Kunsang sa kanyang tabi.
Nang marinig ang mga salita ni Kunsang, ang 12 Heavenly Dragon Guards ay mukhang determinado, ang kanilang mga mata ay wala ng ganoong uri ng sigasig, at hindi sila dapat maliitin sa harap ni Young Master Ye. Kung hindi nila kayang labanan ang maliit na toksong ito, ano ang gagawin nila? Sundan si Ye Xiao. Nakita ito, palihim na tumango si Ye Han. Natuwa siya sa mga ginawa ng Chanlungwei. Kahit na talagang wala siyang pakialam na ibigay ang mga bagay na ito sa Chanlungwei, kung talagang kinuha ito ng Chanlungwei, magkakaroon din siya ng reaksyon mula sa ibang aspeto. Ang kanilang mga isipan ay hindi sapat na matatag upang labanan ang tukso. Sa oras na ito, bumalik sina Wu Ying at Xiaben, at ang dalawa ay nagmula sa labas, sinundan ng 6 na pinuno na nasa ilalim ng 3 pangunahing warlord. Nakita ito, tumayo si Ye Han at ngumiti kay Wu Ying, kumusta ang lahat? Ngumiti si Wu Ying at sinabi, sa malaking, babong lalaking ito sa tabi bilang isang mang-aapi, lahat ay naging maayos. Nang marinig ang mga salita ni Wu Ying, ngumisi si Xiaben at sumuko sa ulo ni Rao. Kahit na hindi siya magaling gumamit ng kanyang utak, ngunit gamit ang mga kamay, walang sino man sa Golden Triangle ang kanyang kalaban. Tumango si Ye Han, at pagkatapos ay tumingin siya sa 6 na taong dinala pabalik ni Wu Ying, at sinabi, lahat, ang pangalan ko ay Ye Han, ang dahilan kung bakit kita tinawag ngayon ay dahil patay na si General Tadao at ang 3 iba pang warlord. Ang Golden Triangle ay hindi maaaring walang pinuno, at may isang kandidato lamang sa aking panig, nagtataka ako kung handa ka bang sumunod sa kanya. Kung gusto mo, maaari mong kunin ang mga ginto at pilak na kayamanan sa paligid ko ayon sa gusto mo. Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, medyo nagalaw ang 6 na taong dinala pabalik ni Wu Ying. Sa Golden Triangle, ang kanilang hinahangad ay pera bukod sa katayuan, at pagkatapos ay magagandang babae. Natatakot akong kikita sila ng pera sa buong buhay nila kung magtatrabaho sila ng husto para sa mga ginto at pilak na kayamanan sa lupa, mas mababasa. Ang malalakas na interes ay madalas na ang pinakamakaantig na bagay. Nakita ang mga mukha ng mga taong ito, nagpatuloy si Ye Han, hindi mo kailangang pagdudahan ang aking mga salita, maaari mong kunin ang mga bagay na ito ayon sa gusto mo, hanggat kaya mo, ang kondisyon ay dapat kang sumunod sa General Kunsang na nasa tabi ko. Habang sinasabi niya iyon, ipinakita ni Ye Han si Kunsang sa paningin ng 6 na tao. Sa oras na ito, isang tao lamang ang nagsabi, nabubuhay tayo ng madugong buhay sa Golden Triangle para sa pera. Dahil kaya mong ibigay sa amin ang gusto namin, natural na susunod kami. Matapos sabihin ito, ang taong ito ang unang gumawa ng aksyon sa mga ginto at pilak na kayamanan na iyon. Nakita ito, ang 5 iba pang tao ay hindi nag-atubiling at nagsimulang hatiin ang mga bagay na iyon isa-isa. Sabi ni Ye Han, dahil ganoon ang kaso, umaasa rin akong magagawa mo ang sinasabi mo. Ang pag-unlad ng Golden Triangle ay magiging mas mahusay at mas mahusay sa hinaharap. Gusto mong makakuha ng mas maraming pera, mas mahusay na katayuan, at mas magagandang babae. Pagkatapos, Kunsang ang general ay ang iyong pinakamagandang tagasunod. Kung may kumuha ng isang bagay mula rito ngayon at nilabag ang kanyang sinabi, kung gayon ang kapalaran ni General Tado ang magiging kapalaran niya, lahat, hindi ko alam kung naiintindihan ninyo kapag sinabi ko ito. Maiintindihan ko. Manunumpa akong susundin si General Kunsang mula ngayon. Seryosong tumango ang 6 sa kanila. Nang magkita sila sa kauna-unahang pagkakataon, gumawa si Ye Han ng napakabait na hakbang. Hindi ba posible na makakuha ng higit pa sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa hinaharap? Kung mayaman sila, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang buhay sa hinaharap. Para sa isang mas mahusay na buhay, natural na handa silang ibigay ang kanilang katapatan. Okay, bibigyan kita ng 3 araw upang pagsamahin ang mga puwersa ng inyong mga garrison. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon lamang ng isang hari sa Golden Triangle. Ang pangalan niya ay Kunsang. Pumunta ka. Pagkatapos ng 3 araw, makikita ko ang mga resulta. Tumango ang 6 at umalis na may isang tumpok ng mga ginto at pilak na kayamanan. Kabanata 525. Sundan mo sila. Kung may kumuha ng aking mga gamit at gumawa ng isang bagay na masunurin at masunurin, patayin mo sila ng direkta. Matapos umalis ang 6 na tao, sinabi ni Ye Han sa Chanlungwei. Ito ang pagsubok ni Ye Han para sa kanila. Ang mga taong ito ay maaaring bumalik dito pagkaraan ng ilang araw, na nagpapatunay na ang mga taong ito ay maaaring gamitin. Tumango ang Chanlungwei at tahimik na sumunod palabas. Hanzi, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tumingin si Kunsang kay Ye Han at nagtanong, naging General Kunsang siya ng Golden Triangle, na nagparamdam sa kanya na parang nananaginip siya.
Ngumiti si Yehan at sinabi, kapatid na Kunsang, hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay ngayon. Kung babalik ang mga taong ito sa loob ng 3 araw, maaari mo lang kunin ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Maaari mong malaman kung paano mo ito gagawin. Matapos maayos ang bagay na ito, ako hayaan mong manatili si Shaben sa iyo dito sa loob ng ilang sandali upang takutin ang ilang mga kabataan. Isa pang bagay na dapat mong tandaan ay ang mga droga ay hindi dapat ibenta sa bansa, pamahalaan. Tumanggo si Kunsang. Bilang tagapagmana ng pamilyang Kun, hindi siya estranghero sa paghawak ng mga bagay na ito. Minsan, kailangan ng mga pamamaraan ng bakal at dugo upang patahimikin ang ilang tao. 3 araw ang mabilis na lumipas. Sa 6 na taong umalis na may mga ginto at pilak na kayamanan, 5 tao lamang ang bumalik, at ang isa sa kanila ay gustong makatakas mula sa Golden Triangle, ngunit pinatay siya ng Chanlung Wei. Napakaganda, matagumpay mong naipasa ang aking pagsubok, ngunit sa kasamaang palad may isang tao na gustong makatakas kasama ang mga bagay na ibinigay ko sa kanya, at ngayon ay sumama na siya kay General Tadoo. Tumingin si Yehan sa 5 mukha na may nakakapanlulumong takot. Ang tao mula sa Jis ay nagsabi, dahil ginawa mo ang tamang pagpipilian, hindi ko natatanungin ang susunod na bagay. Hanggat tulungan mo ng buong puso si General Kunsang, ang iyong mga benepisyo ay hindi mawawala sa hinaharap. Matapos sabihin ito, tumango si Yehan kay Kunsang, at pagkatapos ay pinangunahan ni Kunsang ang 5 tao palabas. Dumating sila rito kasama ang kanilang mga tauhan, at ngayon ay tatanggapin ni Kunsang ang mga taong ito, wasakin ang kanilang organisasyon at pagsamahin sa isang puwersa. Naniniwala ako na sa oras na ito, alam ng buong Golden Triangle na pagkatapos mamatay si General Tadoo, muling lumitaw si General Kunsang. Mula ngayon, siya ang tunay na hari ng Golden Triangle. Ang alikabok sa panig ng Golden Triangle ay humuupa na. Patay na si General Tadoo, at kontrolado pa rin ni Yehan ang buong Golden Triangle. Napakaganang loob ni Yehan na panatilihin si Kunsang dito. Sa katunayan, ang halaga ng lakas ni Kunsang ay medyo mababa. Ang kakayahan ay napakaganda, at siya ay nasa Golden Triangle ng ilang sandali, kaya medyo pamilyar siya dito. Gayunpaman, bago umalis si Yehan sa Golden Triangle, iniwan niya si Shaben sa Golden Triangle. Ang posisyon ni Kunsang sa Golden Triangle ay hindi pa matatag, at kailangan niya ng isang master na si Shaben upang maalog ang eksena. Hindi siya masaya, ang kanyang ideya ay sundan ng panig ni Yehan, pumunta sa pamilya ni Merong, Qing Yiman, at Wu Chanzhen pagkatapos bumalik sa China. Gayunpaman, iginiit ni Yehan na panatilihin siya, at wala nang magagawa si Shaben. Hindi niya alam kung paano tatanggi sa iniutos ni Yehan. Siyempre, hanggat matatag na naitatag si Kunsang sa Golden Triangle, kailangan pa rin ni Yehan na ilipat pabalik si Sili Ben, at hindi siya maaaring mawala sa mga domestic affairs. Matapos ayusin ng maayos ang lahat, pinatakbo ni Yehan ang kotse at dinala si Wu Ying palayo sa Golden Triangle. Tungkol naman sa 12 Heavenly Dragon Guards, ipinadala na sila ni Yehan sa Central China. Pagkatapos bumalik sa China, pupunta rin si Yehan sa Central China. Tingnan mo, kahit na nangako si Sito Zhenchen na tutulungan siyang bantayan ang Huashang, at nasa pangalan pa rin ng bansa, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Yehan. Natatakot akong walang galaw sa Huashang sa panahong ito, at marahil ang mga taong palihim na gustong harapin siya ay nakikipag-ugnayan na sa kanya. Nagpaplano siya ng isang bagay. Yehan, saan ka babalik? Sa Shanghai City o sa Central China? Sa co-pilot, sinabi ni Wu Ying, nakahiga ng comfortable sa armchair na may kontento na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Yehan habang nagmamaneho, pumunta muna sa Tengchong, pagkatapos ay lumipad papunta sa Shanghai City mula doon, at pagkatapos ay pumunta sa Huashang. Wu Ying, dapat kang bumalik sa Yanjing City upang magulat sa iyong buhay, tama ba? Nagmamadali ka bang palayasin ako? Tumingin si Wu Ying kay Yehan at sinabi, narinig kong napakasaya ng Shanghai City. Dumaan lang ako sa mga misyon noon, at hindi ko pa talaga ito nararanasan. Napagdesisyonan ko na, pupunta ako sa Shanghai City para magsaya ng ilang araw bago bumalik. Panipi. Bahala ka, kibat balikat ni Yehan at sinabi. Yehan, pumunta ako sa Shanghai City. Bilang host, hindi ba dapat mo akong i-tour? Sa pamamagitan ng paraan, kapag nakarating ako doon, wala akong matutuluyan. Pansamantala akong mananatili sa iyong bahay. Hindi ka ba sasang-ayon? Sabi ni Yehan na may magagandang mata ni Wu Ying. Pansamantalang tirahan, hindi pang matagalang tirahan, syempre, tumango si Yehan at sinabi, okay, pagkatapos mong magsaya ng sapat sa Shanghai City, babalik ka sa Yanjing. Pagkatapos ng 3 araw, nakarating na sina Yehan at Wu Ying sa paliparan ng Shanghai City.
Sa pagkakataong ito, si Mr. Tang ang sumando sa eroplano. Matapos malaman ni Mr. Tang ang biyahe ni Yehan sa Golden Triangle sa pagkakataong ito, nagreklamo siya sa kanya sa telepono ng matagal ngayon, kakabalik lang ni Yehan sa Shanghai City nang tumakbo siya. Damn, Hanzi, kayo talaga ay hindi sapat na mga kaibigan. Hindi mo ako inimbite nang pumunta ka sa Golden Triangle. Narinig kong may drug kingdom pa rin doon, ngunit sayang hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala. Kakalabas lang ni Yehan at Wuying sa paliparan ng ilang beses, at si Tang Dashao lumapit siya na may sigarilyo sa kanyang bibig, ngunit tila nagbawas ng timbang ang lalaking ito kamakailan, at ang kanyang matabang katawan ay nagiging kalamnan. Lumapit si Yehan at sinuntok siya, at nakangiting sinabi, sa tingin ba ninyo naglalakbay ako sa Golden Triangle? Hindi ba iyon ang masamang bagay tungkol sa pagpatay? Sasabihin ko sa iyo na ang iyong kapatid ay sumali na rin sa Tianlong Group at nagsasanay kasama ang mga lalaking iyon. Gusto mo bang magpakitang gilas? Nang marinig ang mga salita ni Young Master Tang, nagulat na tumingin si Yehan sa kanya. Talagang pumunta ang lalaking ito sa training ground ng Tianlong para makipag-hangout. Noong una, naisip ni Yehan na hayaan si Young Master Tang na pumunta doon para mag-training, ngunit nakita ng lalaking ito na matapos ang ganitong uri ng intensity ng pagsasanay, hindi siya nag-life or death. Pagkatapos niyang isipin ito, naunawaan niya ito. Tila ang kanyang katawan na malapit ng maging kalamnan ay sinanay mula doon. Ngunit pag-iisipan mo ng mabuti, medyo nahuhulaan ni Yehan kung ano ang iniisip ni Young Master Tang. Masyado siyang mahina at palaging nagdadala ng kanyang mga paa. Hindi man lang iniisip ni Young Master Tang ang kanyang sarili. Marahil, sa kalaliman ng kanyang puso, sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili. Masyadong mahina na nagdulot ng pagkawala ng mukha ni Yehan sa harap ng mundo. Sige, katulad mo, kaya kang alagaan ng kagandahan sa tabi ko. Matapos makuha ang kaunting kaisipan ni Young Master Tang, ngumiti si Yehan at binigyan siya ng isang mapamainggit na tingin. Damn, huwag mo akong maliitin, bata. Kumaway si Young Master Tang ng kanyang kamao kay Yehan, pagkatapos ay tumingin siya kay Wuying at sinabi, Hanzi, ayos lang, pumunta ako sa Golden Triangle at nagnakaw ng isang magandang babae pabalik, hindi katakataka na hindi mo ako dinala doon dahil natatakot kang makipagkompetensya ako sa iyo. Panipi. Sinaman ng tingin ni Yehan si First Young Master Tang, tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, bata. Kabanata 526. Hoy! Hanzi, nagsasalita ka ba ng kalokohan? Alam mo sa sarili mo na hindi ka matatakot na magalit si Ate Yuner kung dadalhin mo siya pabalik ng ganito katapat. Nakangisi si Young Master Tang. Nang marinig ito, hindi na nag-abala si Yehan na pansinin ang kalokohang ito, kaya dali-dali niyang ipinakilala ang dalawa sa isa't isa, at pagkatapos ay sumakay sa kotse ni Young Master Tang. Hanzi, kakain muna tayo o uuwi muna tayo? Tanong ni Young Master Tang mula sa driver's seat. Sabi ni Yehan, uwi na tayo. Tumagal ng mahigit kalahating buwan ang pagpunta sa Golden Triangle sa pagkakataong ito. Uwi na muna tayo. Sa pamamagitan ng paraan, tawagan mo si Kuya Lin sa gabi para magkaroon tayo ng magandang pagtitipon ng tatlong magkakapatid. Hintayin mo lang ang iyong mga salita. Ngumiti si Young Master Tang at biglang sinabi, sa pamamagitan ng paraan, halos nakalimutan ko ang isang bagay. May isang magandang babae na nakatira sa iyong bahay. Hindi ko alam kung bakit napakaswerte ng batang ito, ang mga babaeng naghahanap sa iyo ay pawang magagandang babae, bakit hindi kasing swerte ng sa iyo ang aking kapatid? Babae, kumunat ang noo ni Yehan, sino ang nakatira sa bahay? Hoy, hindi mo mahulaan, malalaman mo kung sino siya kapag nakauwi ka na. Nakangisi si Young Master Tang. Nang marinig ang mga salita ni Young Master Tang, binigyan siya ni Yehan ng kakaibang tingin. Mukhang alam ng lalaking ito ang babaeng iyon, ngunit sino kaya iyon? Pagkatapos mag-chat at mag-farting kasama si Young Master Tang ng kalahating oras, ang kotse ay pumasok sa lugar ng villa ng Haisha at huminto sa pasukan ng villa ni Yehan. Matapos marinig ang busina ng kotse sa labas, sina Ye Ching at Zhao Yuyo, na nakasuot ng mga down jacket, ay agad na pagkatapos lumabas, nakita si Yehan na bumaba sa kotse, ang dalawa ay nagmukhang masaya at nagmadaling lumapit. Xiao Han, huwag mong sabihin sa akin kung kailan ka babalik ngayon, susunduan kita kapag bumalik ka wala na. Ate, hindi mo kailangang maging napakabigat at hindi naman masyadong malayo. Ngumiti si Yehan at hinaplos ang buhok sa noo ng kanyang kapatid. Hihi, Kuya Ye, kamakailan lang ay nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho si Ate Ye Ching at gusto niyang magpakita sa harap mo. Nakangiting sabi ni Zhao Yuyo sa kanyang tabi. Yuyo, leche ka.
Matapos masira, sinaman ng tingin ni Ye Ching si Zhao Yuyo, pagkatapos ay tumingin siya kay Wu Ying na nakatayo sa likod ni Ye Han, bahagyang kumunat ang noo, at nagtanong, Xiao Han, sino ito? Oh, ate, ang pangalan niya ay Wu Ying, kaibigan ko siya. Hello, malugod na nakipagkamay si Wu Ying kay Ye Ching. Miss Wu Ying? Hello? Xiao Han? Huwag kang tumitigil, pumasok ka, masyadong malamig sa labas. Ngayon ay winter solstice na, malamig ang hangin, ngunit sa bubong, ang magulo na matandang lalaki ay nakasuot pa rin napakagaan, hawak ang maliit na tigre gamit ang isang kamay. Ang matandang bagay na ito ay hindi natatakot sa lamig, tiningnan niya ang eksena sa ibaba, ngumisi at sinabi sa kanyang sarili, ang batang ito ay napakaswerte, at nagdala ng isa pang babae pabalik. Panipi. Pagkapasok sa silid, bago pa umupo si Yehan, narinig niya ang sunod-sunod na yapot sa pasilyo, at nang tumingin si Yehan, nagulat siya. Bakit siya nandito? Ang babaeng bumaba mula sa pasilyo ay si Yan Zihan. Ang babaeng ito ay talagang tumakas mula sa Yanjing City patungo sa Shanghai City, at tumakbo pa sa kanyang bahay. Nagkatinginan ng dalawa, at isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Yan Zihan. Sa katunayan, hindi niya alam kung bakit siya pumunta sa Shanghai City para hanapin si Yehan. Gusto lang niyang pumunta sa Shanghai City nang hindi sinasadya matapos marinig ang mga salita ni Yan Qingmo, at pagkatapos ay naglakas loob na pumunta rito, ngunit wala roon si Yehan nang dumating siya. Ngunit dito, hindi muna plano ni Yan Zihan na umalis. Kung gusto mo, gawin mo lang. Huwag kang sumuko kahit na may mga bundok ng apoy sa unahan. Kung makaligtaan mo ito, talagang makaligtaan mo ito. Ang pangungusap na ito ang sinabi ni Yan Qingmo kay Yan Zihan. Marahil, matapos marinig ang mga salita ni Yan Qingmo, hindi sinasadyang napunta si Yan Zihan sa Shanghai City. Bumalik ka. Well, nandito ka. Nagtanong at sumagot ang dalawa. Nang makita ito, kakaiba ang tingin ng mga tao sa paligid sa kanila. Ang intuition ng isang babae ay likas at tumpak, kaya sa sandaling ito, naramdaman ni na Ye Ching at Zhao Yuyo, kahit si Wu Ying, ang relasyon ni na Yehan at Yan Zihan ay hindi simple. Nang dumating si Yan Zihan noon, hinahanap lang niya si Yehan, at natagpuan niya siya sa pamamagitan ng pagkakaibigan ni Yehan. Dahil kaibigan siya ni Yehan, natural na walang dahilan si Ye Ching na paalisin siya, at tinuring siyang panauhin, ngunit matapos ang mahabang panahon, hindi na gaanong iniisip ni Ye Ching ang tungkol dito. Orihinal na gusto ni Ye Ching na umalis si Yan Zihan, ngunit dumating dito si Zhou Yuner ng minsan. Matapos makita si Yan Zihan, nag-usap ng matagal ang dalawa sa silid. Ano ba talaga ang pinag-usapan nila? Hindi nila alam. Gayunpaman, ang sinabi ni Zhou Yuner, Ate Ye Ching, hayaan mo siyang manatili, pag-uusapan natin ang tungkol sa gago na si Yehan kapag bumalik siya. Ang mga salitang ito ay nagpapalam kay Ye Ching na ang relasyon ng babaeng nasa kanyang harapan at Yehan ay hindi lamang mga kaibigan kaya madali. Xiao Han? MS yan? Huwag kayong tumitigil dyan, umupo kayo at mag-usap kung may sasabihin kayo. Nakita na nakatayo lang sina Yehan at Yan Zihan doon at nagkatinginan ng hindi nagpapatuloy sa pag-uusap, wala nang nagawa si Ye Ching kundi magsalita. Pagkatapos, umupo sina Yehan at Yan Zihan, hindi na nila kailangang mag-usap, masasabi ng kanilang mga tingin sa isa't isa ang lahat. Hoy, hindi ko nakikita na may relasyon ka sa panganay na babae ng pamilyang yan. Ang mga lalaki ay talagang walang magandang bagay. Mahinang sabi ni Wu Ying sa tabi ni Yehan. Sa Yanjing City, Wu Ying natural na alam ang pagkakakilanlan ni Yan Zihan, na nagdulot ng pag-ikot ng mga mata ni Yehan. Mukhang wala itong kinalaman sa kanya, di ba? Bakit parang nasa kawalan siya? Ate, medyo gutom na ako. Nakita ang nakakailang nakapaligiran, wala nang nagawa si Yehan kundi tumingin sa kusina. Kabanata 527. Nang marinig ito, ngumiti si Ye Ching at sinabi, Sige, maghintay ka rito, magluluto ako ng tanghalian para sa iyo, Yoyo, tulungan mo ako. Oh, sige. Nag-aalangan na tumayo si Zhao Yuyo. Gusto sana niyang makita kung ano ang sasabihin ni na Yehan at Yan Zihan, ngunit ngayon ay kailangan na lang niyang pumunta sa kusina para tumulong, at tanghalian na. Zihan, bakit mo naisip ang Shanghai City? Matapos umalis si na Ye Ching at ang iba, tumingin si Yehan kay Yan Zihan at nagtanong. Nang marinig ito, hinaplos ni Yan Zihan ang kanyang buhok, tumingin kay Yehan at sinabi, hindi ba okay na bisitahin muli ang lumang lugar?
Mayroong ilang sama ng loob sa kanyang sinabi, at mayroon ding ilang sama ng loob dito, dahil lahat sila ay naiintindihan ang kahulugan ng mga salita. Medyo nahihiya ang mukha ni Yehan, lasing siya sa nightclub sa Shanghai City, at sa huli ay kinuha niya ito ng hindi namamalayan. Ito ang unang pagkakataon ni Yan Zihan. Hanzi, kayo'y mag-usap, lalabas ako para manigarilyo. Nakita ang eksena na ito, nakahanap ng dahilan si First Young Master Tang para makatakas, at tumayo rin si Wu Ying at sinabi, tutulong ako sa kusina, kayo'y mag-usap ng dahan-dahan. Di nagtagal, sina Yehan at Yan Zihan na lang ang natira sa sala. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Nag-atubili sandali si Yan Zihan, ngunit siya ang unang nagsalita. Noon, napilitang lumuhad si Yehan sa compound ng pamilyang Zhang. Sa katunayan, palagi siyang nag-aalala kay Yehan sa kanyang puso, natatakot na hindi na makakabawi si Yehan mula sa pagbagsak, ngunit hindi niya makontak si Yehan, kaya kailangan lang niyang itago ang pag-aalalang ito sa kanyang puso. Alam ni Yehan kung ano ang tinutukoy ni Yan Zihan, umiling siya at sinabi, ang maliliit na pagkabigo sa buhay ay mga maliliit na pagkabigo lamang, lahat ay makakaranas nito, kasama na ako, ikaw, kinaiinisan mo pa rin ba ako? Nang marinig ito, isang ekspresyon ng kalungkutan ang sumilay sa mukha ni Yan Zihan, kahit na anong babae ang nasa sitwasyong iyon sa kauna-unahang pagkakataon, at kinuha ng isang estranghero na hindi pa niya kilala ng matagal, kinaiinisan niya ito, at natural na kinaiinisan ito ni Yan Zihan. Kung hindi siya kinaiinisan ni Yehan, pinatawad na sana niya ito noon sa Yanjing City. Gusto lang na ang ganitong uri ng galit ay palihim na nagbago sa kagustuhan ng hindi namamalayan. Marahil, sa proseso ng paghahangad at pag-aalala sa ibang pagkakataon, ang kagustuhan ay naging pag-ibig na nagdulot sa kanilang dalawa na magkaharap ngayon. Paano naman ang galit? Ano kung hindi ka nagagalit? Malungkot ang tingin ni Yan Zihan, bumantong hininga siya, at sinabi, marahil, tulad ng sinabi mo, lahat ay makakaranas ng maliliit na pagkabigo sa buhay, at hindi ako naiiba, ngunit kung sasabihin kung kinaiinisan kita, maaaring hindi kita kinaiinisan nang umalis ka sa compound ng pamilyang Zhang. Salamat, sabi ni Yehan, totoo ang sinabi ko sa compound ng pamilyang Zhang. Mula ngayon, ikaw, Yan Zihan, ay magiging babae ng aking Yehan. Walang sino man ang makakapagbago nito. Mahinang sinabi ni Yan Zihan, naniniwala ako sa iyo ngayon, ngunit hindi ako pumunta sa Shanghai City para hilingin sa iyo na mangako ng anumang bagay. Sa pamamagitan ng paraan, nakilala ko na ang iyong babae. Napakabait niya. At least, mas malawak ang kanyang pag-iisip kaysa sa akin at kaya niyang tiisin ito. Hanggat may ibang mga babae sa paligid mo. Yuner, tinaasan ni Yehan ang kanyang mga kilay. Tumingin sa kanya si Yan Zihan at sinabi, hindi mo ba sinabi sa kanya ang nangyari sa pagitan natin? Tumango si Yehan. Sinabi niya kay Zhou Yuner ang tungkol sa kanyang relasyon kay Yan Zihan, at maging ang kanyang relasyon kay Yan Lingjiao at Wang Nishang. Sabi ni Yan Zihan, maaari mong sabihin sa kanya ang tungkol sa akin. Mula sa puntong ito ng pananaw, kahit na hindi ka tiyak sa iyong pagtrato sa mga damdamin, hindi ka isang pabago-bagong tao. Naipasa mo ang pagsubok na ito. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, kung gayon, paano ko makukuha ang ganap na marka? Nakasalalay sa iyong sariling pagganap sa hinaharap. Kung bumaba ang iyong marka, hindi ako mag-aalangan na magdala sa iyo ng isang berdeng sombrero pabalik. Matapos magsalita, tumayo rin si Yan Zihan at naglakad patungo sa kusina. Mayroong isang pagnanais na itulak si Yan Zihan sa kama at pahirapan siya. Ang isang babaeng pag-aari niya ay maaari lamang maging pag-aari niya sa buhay na ito. Sa bagay na ito, napakasigla ng pagiging mapag-ari ni Yehan, at masasabi niyang makapangyarihan. Siyempre, alam din ni Yehan na dahil sa pagiging mapagmataas ni Yan Zihan, hindi niya hahayaang madaling hawakan ng ibang mga lalaki ang kanyang katawan. Kung gayon, hindi pa rin magiging birhen si Yan Zihan sa edad na 28. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang pumunta si Yan Zihan sa Shanghai City, malinaw na naramdaman ni Yehan na nagbago siya ng malaki. Hindi lang siya nagagalit sa kanya, gusto rin niyang makasama siya magpakailanman. Babong babae, may utang ako sa iyo. Hindi sinasadyang nanigarilyo si Yehan. Dahil nagkita na sina Yan Zihan at Zhou Yuner, dapat na nag-usap na sila. Maiisip ito ni Yehan. Iniisip ang paraan ng pakikipag-usap ng babaeng iyon kay Yan Zihan, natatakot akong ang kanyang puso ay dapat na napakasakit. Para kay Zhou Yuner, may utang si Yehan sa kanya ng isang perpektong relasyon. Para sa kanyang sarili, kaya ng babaeng iyon na tiisin ang ibang mga babae sa kanyang tabi. Ilang babae ang makakagawa nito. Siyempre,
Mas alam ni Yehan na para sa mga babaeng nasa paligid niya, hindi lang siya may utang kay Zhou Yuner, Yan Lingjiao, Yan Zihan, Huang Nishiang, ang mga babaeng ito, may utang siya sa kanilang lahat. Sa buhay na ito, hindi maibibigay ni Yehan sa babaeng nagustuhan siya isang kumpletong relasyon, maaari lang niyang bayaran ito sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila ng higit pa. Huwag mo ring subukang galawin ang babaeng nasa tabi niya, sino mang gumalaw ay mamamatay. Habang iniisip ni Yehan si Zhou Yuner, dumating si Zhou Yuner at pumasok sa silid na nagkukwentuhan at tumatawa kasama si First Young Master Tang. Gayunpaman, nang makita niya si Yehan na nakaupo sa sopa, ang kanyang mga mata na puno ng paghahangad mayroon ding kaunting pagnangalit ng galit. Yuner, halika, yakapin mo ako ng iyong asawa. Nakita si Zhou Yuner na ganito, agad na dinilaan ni Yehan ang kanyang mukha at sumandal sa kanya. Kabanata 528. Kamatayan, lumayo ka, hindi mo ba nakikita na may tao pa rin doon? Namula si Zhou Yuner at pinalayo ang kamay ni Yehan, at nakangisi si Young Master Tang sa kanyang tabi at sinabi, maaari akong magpanggap na hindi ko nakita ito. Matabatang, kung huhukayin mo ang iyong mga mata, hindi mo na makikita. Sinaman ang tingin ni Zhou Yuner si First Young Master Tang. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Young Master Tang, at sinabi niya, Ate Yuner, hindi na ako mataba. Kahit ang aking pamilyang Mosho ay pinuri ako bilang isang bodybuilder ngayon. Maaari mo bang itigil ang pagtawag sa akin ng mataba? Ikaw lang ang gusto ng babaeng iyon na si Mosho. Kung alam kong nandito ka, dapat sana ay tinawag ko siya rito. Mahinang sumingot si Zhou Yuner at umupo. Matapos makita ni Ye Ching na papasok si Zhou Yuner sa kusina, direktang binati, Yuner, umupo ka muna at makipag-usap kay Hanzi, malapit nang matapos ang tanghalian. Ate Ye Ching, tulungan mo ako. Hindi na kailangan, sapat na ang mga tao rito, at hindi ka na magkakasya sa maliit na lugar na ito. Nakangiting sumagot si Ye Ching sa kusina, at totoo nga iyon. Sa maliit na kusina na ilang metro kwadrado, naroon sina Ye Ching at Zhao Yuyo sa sandaling ito. Apat na kagandahan, sina Huying, Yan Zihan, ay abala sa pagluluto. Sumulyap ang mga mata ni Zhou Yuner, at agad niyang nakita ang bagong mukha ni Wu Ying, na nagdulot ng pagbagsak ng kanyang mukha kaagad, at diretso niyang tiningnan si Yehan at sinabi, umakyat ka at ipaliwanag mo ng malinaw sa akin. Pagkatapos ng lahat, galit na umakyat si Zhou Yuner. Nakita ito, wala nang nagawa si Yehan kundi sumunod sa likod ni Zhou Yuner sa ilalim ng masayang ekspresyon ni Young Master Tang. Matapos umalis ang dalawa, walang nangyari sa loob ng 3 oras. Sa oras na ito, nakaupo na ang kanilang tanghalian sina Ye Ching at ang iba, at naghintay sila ng kalahating oras kina Yehan at Zhou Yuner. Zhou Yuner. Maliit na gago, ang pagiging bata ay puhunan, tama ba? Hindi mo alam kung paano pahalagahan ang iyong katawan. Tiningnan ng magulo na matandang lalaki ang masasarap na pagkain sa mesa, at paminsan-minsan ay sumulyap ang kanyang mga mata sa hagdan, at ilang beses na siyang gumaling. Ngunit hindi pa bumababa sina Yehan at Zhou Yuner. Pinag-uusapan ko ang mga babae, alin sa inyo ang dapat umakyat at tumawag, lalamag ang pagkain kung maghihintay tayo ng ganito. Tumawag kina Yehan at Zhou Yuner. Walang sino man dito ang naglakas loob na gawin ang bagay na ito ngayon. Matagal nang hindi bumababa sina Yehan at Zhou Yuner sa hagdan. Alam ng lahat kung ano ang ginagawa nila. Sino ang may lakas ng loob na kumatok sa pinto? Kahit si Yan Zihan na may skin-to-skin relationship kay Yehan ay hindi naglakas loob na pumunta. Si Young Master Tang, ang nag-iisang lalaki rito, ay hindi rin naglakas loob na pumunta, biro lang, kung pumunta siya, kung magalit sina Yehan at Zhou Yuner mamaya, tiyak na magiging miserable ang kanyang katapusan. Gayunpaman, sa sandaling ito, bumaba sina Yehan at Zhou Yuner, isa sa harap ng isa, ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila sa sandaling ito. Si Yehan ay isang makapal na mukha, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang kahihiyan, tanging ang mukha ni Zhou Yuner ay kasing pula ng isang hinog na mansanas, at ang kanyang kamay na yari sa jade ay mahigpit na kinurot ang baywang ni Yehan. Orihinal na hiniling ni Zhou Yuner kay Yehan na umakyat para pag-usapan ang seryosong negosyo, ngunit naging seryoso siya nang pag-usapan niya ang tungkol sa gago na ito, kaya itinulak niya ito ng kalahati. Hehe, pasensya na at pinaghihintay ko kayong lahat ng matagal. Kumain na tayo. Malalamig na ito kung hindi na kayo kakain. Umupo si Yehan sa bangko at pinagaan ang mga bagay ng may ngiti, sinira ang nakakailang na kapaligiran. Kinuha niya ang kanyang mga chopstick at sumangot, maliit na gago, dahan-dahan ka, bata ka, kapag nasa edad ko na ikaw, iiyak ka rin minsan. Matandang lalaki, huwag kang mag-alala, sa edad mo, mas mahusay ako kaysa sa iyo.
Malabo na sinabi ni Yehan na may nakasubo sa kanyang bibig, at agad na nagpatawa ng ilang babae, at dumilim ang mukha ng magulo na matandang lalaki. Mabilis na nagsalin si Yang Master Tang ng isang baso ng alak para sa kanya at sinabi, Master Dao, halika, mag-inom tayo ng isang baso ng alak. Hindi ka rin mabuting tao. Sinaman ng tingin ng magulo na matandang lalaki ang magalang na Yang Master Tang, at pagkatapos ay kumain ng masungit. Ang pagkain na ito ay medyo kasiya siya. Kapag bumalik si Yehan, laging may tawanan at tawanan sa bahay. Wala si Yehan, pero medyo walang buhay ang itsura niya. Pagkatapos kumain, nagchat siya sa ilang babae sa bahay ng 2 oras. Matapos sabihin ni Yehan kay Wu Ying na pansamantalang mananatili si Wu Ying dito, makikipagkita si Yehan kay Lin Bomo kasama si Yang Master Tang. Panahon na para magtipon, ngunit pinigilan siya ng magulo na matandang lalaki. Bata, malapit nang matapos ang taon. Matandang dawis, aalis ako sandali para makipagkita sa mga matandang kaibigan. Mag-ingat ka sa panahong ito. Sa bubong, nang marinig ni Yehan ang mga salita ng magulo na matandang lalaki, nagulat siya. Aalis na ang matandang lalaki. Totoo lang, matagal na siyang nakatira kasama ang magulo na matandang lalaki. Kung umalis siya, hindi na masasanay si Yehan, at medyo nag-aalala rin si Yehan nang wala siya sa Shanghai City. Gayunpaman, aalis na ang magulo na matandang lalaki, at hindi na ito mate at togo ni Yehan. Sinabi niya, matandang lalaki, kahit na hindi ko sinabi, talagang nirerespeto kita sa aking puso. Hiniling ko sa iyong tulungan akong bantayan ang aking bahay sa panahong ito. Salamat ng maaga. Mayroon ka pa ring kaunting budi. Mahinang sumangot ang magulo na matandang lalaki at sinabi, kinakalkal ako na para sa iyo, wala kang magiging malalaking problema sa taong ito, kahit na makatagpo ka ng panganib, kaya mong lampasan ito. Sa pamamagitan ng paraan, kailangan mo akong tulungan na bantayan ang aking mag-aaral, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging mas mababa sa iyo. Papansinin ko ang puntong ito kung hindi mo sasabihin sa akin. Sabi ni Yehan, matandang lalaki, kailan ka aalis? Ngayong gabi, nangyari na ang hilagang kanluran na hangin, kaya maaari kang sumama sa hangin. Ngayong gabi, hindi sinamahan ni Yehan si Yang Master Tang para lumabas ng masigla. Aalis na ang magulo na matandang lalaki. Anuman, dapat gumugol si Yehan ng mas maraming oras kasama siya, makipag-usap sa kanya, uminom at uminom. Minsan ang sinasabi ng matandang lalaking ito ay talagang maganda may katuturan, upang maunawaan din ni Yehan ang maraming katotohanan sa pakikipag-usap sa kanya. Sa buhay, laging may isang sikat na guro na nagtuturo sa tabi, upang maiwasan mo ang mga paglilihis. Sa bagay na ito, ang magulo na matandang lalaki ay bilang kalahati ng sikat na guro ni Yehan, at ang kalahati ay natural na si Zhou Mingshan. Sa gabi, naglakad palayo ang magulo na matandang lalaki ng masigla, naglalakad sa buong mundo na parang isang bohemian beggar. Kabanata 529. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung kailan babalik ang matandang lalaking ito. Nakatayo si Yehan sa bubong ng gusali na pinapanood ang likod ng magulo na matandang lalaki na umaalis, nag-iinom ng mag-isa, nakaramdam ng lungkot sa loob ng ilang sandali. Laging may mga pagtitipon at paghihiwalay sa buhay, paulit-ulit. Matapos tumayo ng mag-isa sa bubong ng ilang sandali, bumalik si Yehan sa ibaba. Sa oras na ito, nakaupo pa rin sina Yeching at ang iba at nagkukwentuhan sa sala. Napakasaya ng kapaligiran. Napakasaya, walang hadlang. Ate, ano ang pinag-uusapan ninyo? Napakasaya. Umupo si Yehan sa tabi ni Zhou Yuner, 9:00 na ng gabi, at hindi pa umuwi si Zhou Yuner sa oras na ito, tila plano niyang manatili dito ngayong gabi. Kuya, pinag-uusapan ni Ate Yeching ang pagligo sa ilog gamit ang iyong hubad na puwet noong bata ka pa. Sinabi niyang may nunal ka sa iyong puwet. Nakaupo si Xiao Qingcheng sa tabi ni Yeching na may hawak na maliit na tigre. Narinig niya ang mga salita ni Yehan matapos magsalita, ibinente si Yeching ng walang puso. Nang marinig ito, agad na tumawa sina Zhou Yuner at ang iba, dumilim ang mukha ni Yehan, bukod sa kanya, may isang grupo ng mga babae sa silid na ito, bakit nila pinag-uusapan ang paksang ito? Qingcheng, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Namula si Yeching at sinaman ng tingin ang batang babae na nagtaksil sa kanyang kapatid para sa kanyang kapatid, nagngalit ng kanyang mga ngipin, at nagsabi si Xiao Qingcheng ng may pagmamaktol, pero, Ate Yeching, kanina ka lang nag-uusap tungkol sa nunal sa puwet ng aking kapatid, kaya hindi ako nagsasalita ng kalokohan, okay? Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ng tao sa silid ay nakumbinsi ng kanyang mga salita. Ang batang babaeng ito ay karaniwang mukhang kakaiba, tunay ba siyang dalisay ngayon o sinasadya niyang ipagkanulo si Yeching?
Sige, ate. Sa tingin ko gabi na, lahat ay dapat magpahinga. Nagmadaling tumayo si Yehan at sinabi, natatakot siyang ipagpatuloy ng mga babaeng ito ang pagkukwentuhan, kaya itigil ang paglalantad ng kanyang iba pang mga lihim. Oras na para magpahinga. Tumingin si Yeching sa oras, at pagkatapos ay sinabi, sa pamamagitan ng paraan, Xiaohan, na pag-usapan na natin ito. Maaari mo kaming samahan na maglakad-lakad bukas. Hindi ka pwedeng tumanggi. Sa buong taong ito bihira kang manatili sa bahay, kaya dapat mo kaming samahan. Tahimik na tumango si Yehan, at sinabi niya, sige, ate, sasamahan kita bukas, at maaaring manatili ako sa Shanghai City sa ngayon para mas makasama kita. Napagdesisyonan na ni Yehan na kung ligtas pa rin ang Central China, mananatili siya sa Shanghai City ng ilang araw pa para samahan si Yeching, ang kanyang pamilya, at ang kanyang pamilya. Oo, hindi mapakali si Yehan sa Shanghai City sa ngayon. Matapos mag-chat sa bahay ng ilang sandali, lahat ay umakyat, at ang silid ni Wuying ay naayos na. Anyway, marami pa ring bakanteng silid na naiwan ni Yehan. Matapos manigarilyo sa ibaba, bumalik si Yehan sa kanyang sariling silid. Nang nasa silid na siya, hindi niya inaasahang wala roon si Zhou Yuner. Saan pupunta ang babaeng ito sa ganitong oras ng gabi? Gayunpaman, matapos tumawag si Yehan, ang nagpa-dumbfounded sa kanya ay ang pagtakbo ni Zhou Yuner sa silid ni Yan Zihan. Ngayong gabi kasama ako, Zihan, maging tapat ka sa akin. Nang marinig ang abalang tono mula sa telepono, hindi makapaniwala si Yehan. Tumakbo ang babaeng ito sa tabi ni Yan Zihan dahil natatakot siyang palihim siyang pupunta para hanapin si Yan Zihan sa gabi, tama ba? Naramdaman ni Yehan na napakataas ng posibilidad na ito. Kahit na pumayag si Zhou Yuner na magkaroon si Yehan ng ibang mga babae sa kanyang tabi, magagalit pa rin siya kung makikipaglandian si Yehan sa ibang mga babae sa ilalim ng kanyang ilong. Ang hakbang na ito ay ganap na pumipigil sa posibilidad na palihim na hanapin ni Yehan si Yan Zihan sa gabi, kasarian. Matulog ng mag-isa, matulog ng mag-isa. Matapos maligo, nahigis si Yehan sa kama at nag-isip, kaya tumawag siya kay Sito Zhenchen. Kahit na gabi na, alam ni Yehan na si Sito Zhenchen ang mga abalang tao ay tiyak na hindi pa natutulog. Ano ba talaga ang fragment ng God Disc? Kahit na tila wala siyang pakialam sa ibabaw, sa katunayan, medyo mausisa siya tungkol sa bagay na iyon sa kanyang puso. Haha, Yehan? Iniisip ko pa rin kung kailan tatawagan ang batang ito, at ikaw ang tumawag. Napakaganda ng pagkumpleto mo sa gawaing ito. Ngayon, walang nakakaalam na dumating na ito sa aming tindahan. Sa aking kamay. Masayang sinabi ni Sito Zhenchen sa kabilang linya ng telepono. Sabi ni Yehan, Boss Sito, binigyan mo ba ako ng kaunting gantimpala para sa aking mahusay na pagkumpleto ng gawain? Sige, anong gantimpala ang gusto mo, bata? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung ano ang fragment ng God Disc? Totoo lang, medyo mausisa ako tungkol dito. Nang marinig ito, natahimik si Sito Zhenchen, at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, Yehan, ang fragment ng God Disc ay isang lihim. Masasabi ko lang sa iyo na sinusubaybayan ng bansa ang kinaroroonan nito noong panahon ng iyong lolo. Mayroong isang malaking lihim, kung matuklasan ang lihim na ito, maaari nitong ganap na baligtarin ang kasalukuyang kaalaman sa teknolohiya at masubaybayan pabalik sa isang hindi kilalang sibilisasyon. Napakagaling. Medyo nagulat si Yehan. Sabi ni Sito Zhenchen, iyon lang ang masasabi ko sa iyo. Kung gusto mong malaman ang lahat, maaari akong magpakilala ng isang tao sa iyo kung may pagkakataon. Kung sasali ka sa kanila, magkakaroon ka ng pagkakataon na malaman ang higit pa. Kalimutan mo na, natatakot akong magkakaroon ng maraming problema sa oras na iyon. Tinanggihan ni Yehan ang panukala ni Sito Zhenchen, at ang mga taong interesado sa anting-anting na ito ay pawang mga malalaking tao, kaya maaaring hindi magandang bagay na makisali. Ang pagkamausisa ay maaaring pumatay ng tao minsan. Sa pamamagitan ng paraan, mahusay ang ginawa mo sa pagkontrol sa Golden Triangle. Lahat ng mga malalaking boss ay pinuri ka. Boss, tinaasa ni Yehan ang kanyang mga kilay, ang ganitong uri ng karakter ay marahil isang malaking tao sa pagitan ng Toro A at ng Toro C. Kabanata 530. May isa pang bagay na gusto kong ipaalala sa iyo, bata, ikaw ba ang pumatay sa mga master ng Bangzai Kingdom sa Golden Triangle? Biglang sinabi ni Sito Zhenchen, tumango si Yehan at sinabi, ganoon nga, ang grupo ang lalaking iyon ay gustong patayin ako, ngunit sayang na nagtaksil sa kanya ang matandang lalaki at pinatay nila ako. Hindi kita sinisisi sa bagay na ito, gusto ko lang sabihin na si Jin Zuo ay isang miyembro ng pamilyang Jin, isang nakatagong pamilya sa Bangzai Kingdom.
Kung papatayin mo siya, natatakot akong maaaring magdulot sa iyo ng problema ang pamilyang Jin, kaya kailangan mong mag-ingat sa bagay na ito. Paalala ni Sito Zhenchen. Ang nakatagong pamilya. Kumunat ang noo ni Yehan. Sa pangkalahatan, ang ganitong pamilya ay napakamalakas. Ang pagpatay kay Jin Wusho ay talagang maglalabas ng isang napakamalakas na pamilya. Sige, mag-iingat ako sa bagay na ito. Ibinaba ni Yehan ang telepono, malayo ang Bangzigyo at Shanghai City, kung talagang gusto ng mga taong ito na magdulot ng problema, malamang na hindi sila pupunta rito sa loob ng maikling panahon, ngunit kailangan nating mag-ingat laban sa kanila, at hindi lang ang Bangzai Country, kundi si Teiko Yamamoto ng Black Dragon Society ay namatay din sa kanyang mga kamay. Sa walang hangganang kalangitan sa gabi, sa tuktok ng isang bundok, isang matandang lalaki ang lumulutang sa tuktok ng bundok na may seryosong ekspresyon. Sa paligid ng matandang lalaki, may ilang mga tsismis na nakalagay sa apat na direksyon ng silangan, kanluran, hilaga at timog. Bigla, nagsuka ng dugo ang matandang lalaki, at pagkatapos, ang mga tsismis sa apat na direksyon ng silangan, kanluran, hilaga at timog ay sabay-sabay na nagliwanag, na bumubuo ng isang nakasisilaw na mapa ng tsismis na kulay pula ng dugo, na nag-iilaw sa kalangitan sa gabi na parang isang kulay pula ng dugo na kidlat. Isang masamang pangitain, o isang masamang pangitain, ano ang mangyayari sa batang ito? Ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi ang magulo na matandang lalaki na umalis. Sa sandaling dumating ang malaking sakuna, sa bawat pagkakataon na ito ay kinakalkula ng ganito, kaya't nagsinungaling siya kay Yehan na umalis sandali. Tila kailangan ko talagang hilingin sa aking matandang kaibigan na lumabas para tulungan ang batang ito. Isang nakakatakot na pangitain, minsan nakita sa 100 taon, hindi ko ito kayang harapin mag-isa. Matapos magsalita, naglakad muli ang magulo na matandang lalaki. Mabilis na lumipas ang gabi. Nang magising si Yehan kinabukasan, gising na si Wuying, nag-eehersisyo sa bakuran, dapat nagsasanay si Wuying ng isang uri ng yoga technique, magkakaugnay ang mga kamay at paa, ang buong katawan ay nakayuko sa isang hindi kapani-pani walang antas, hawak ang kanyang ang magaspang na figure ay ganap na makikita. Magandang umaga. Bati ni Yehan kay Wuying, sinamantala ang pagkakataon upang tingnan ang mainit na katawan ni Wuying, at pagkatapos ay nagsimulang sanayin ang kanyang mga kalamnan at buto. Sumulyap si Wuying kay Yehan at sinabi, hindi ko makita ikaw ay medyo may kakayahan, ang iyong babae ay handang sumakay sa 2 bangka, kung ako ang nasa iyong lugar, matagal ko nang sinipa ka. Sabi ni Yehan, gusto kong iwasto ang iyong pananalita. Hindi ito tinatawag na pagiging nasa 2 bangka. Talagang mahal ko silang dalawa. Mahal ko sila at mahal nila ako. Bakit hindi tayo pwedeng magsama? Dahil ba sa moral ng mga paghihigpit? Maaari bang ibahagi ang damdamin ng isang tao sa pagitan ng 2 tao? Mahinang sumengot si Wuying. Siyempre hindi, sabi ni Yehan, ngunit kumpara sa mga lalaking iyon na palihim na nagpalaki ng mga kasintahan at nagkaroon ng mga kabit, at least ginagawa ko ang mga bagay ng hayagan, at hindi ko sila itinatago. Puno ng kalokohan, sa tingin ko naghahanap ka lang ng mga dahilan para sa iyong pagiging pabago-bago. Walang pusa sa mundong ito na hindi magnanakaw. Ang mga lalaki ay pawang mabuti. Tumingin sa kanya si Yehan at sinabi, ganyan ka ba kalaki ang opinyon mo sa mga lalaki, kaya bakit hindi ka mag-aasawa sa hinaharap? Ayoko mag-asawa ng lalaking may puso na tulad mo. Sumulyap si Wuying kay Yehan, at nagpatuloy sa pag-eehersisyo ng kanyang katawan. Hindi na nag-abala si Yehan na pansinin siya, at nagsimulang magboxing sa bakuran, ipinadala si Xiao Qingcheng sa 8:00. Pagpunta sa paaralan, 9:00, ilang nakadamit na babae ang pumila para bumaba. Nakaupo si Yehan na nababagot sa sala. Nang makita niyang bumababa ang mga babae mula sa itaas, nagliwanag ang kanyang mga mata. Kailangan kong sabihin na ang mga babaeng nakatira sa lugar ni Yehan ay pawang mga nangungunang tao. Malaking kagandahan, at mas maganda pa pagkatapos magbihis. Nakita ang mga mata ni Yehan na malapad ang mga mata, ang mga babae ay nasiyahan pa rin, na nagpapatunay na ang kanilang pananamit ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ni Yehan. Lumapit si Jo Yuner at inalog ang mukha ni Yehan, at sinabi, tingnan mo nakakuha ka na, wala na ang kaluluwa, at halos tumulo ang laway mo pagkatapos mong panoorin ito. Ngumisi si Yehan at sinabi, Yuner, kung lalabas kayong magkakasama ng ganito, tiyak na magkakaroon ng traffic jam. Hindi ko alam kung ilang tao ang paturo sa aking gulugad at papagalitin ako mamaya. Hindi, tatawagin ako ng aking batang tang. Halika, kailangan kong ipagawa sa lalaking iyon na tulungan akong magdala nito. Sige, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin, sinabi ko na kay Mo Shou na papunta na silang dalawa.
Binigyan ni Jo Yuner si Yehan ng isang masamang tingin, at umupo si Yan Zihan sa tapat ni Yehan at sinabi, kami ay napakabigat ba natatakot ka pa rin bang kasama mo ang magandang babae? Ang ganitong uri ng biyaya ay hindi maabot ng iba. Well, malakas ang yin at mahina ang yang, kaya medyo mataas ang presyon. Nakangiting nagbiro si Yehan. Sa oras na ito, dumating sina Yang Master Tang at Moshu. Pumasok sila sa silid, at nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita ang mga babae. Lumapit si Yang Master Tang at nakangiting sinabi, kapag lumabas ako, inggitin ako ng iba. Bakit ka inggitin? Hindi naman sa iyo. Matapos marinig ang kanyang mga salita, sinaman siya ng tingin ni Moshu. Sige, tere na, huwag mo na silang abalahin. Pagkatapos, ang dalawang kotse, 6 na babae at 2 lalaki ay nagsimulang magmaneho patungo sa sentro ng Shanghai City. Nang makarating sila sa malaking shopping mall sa sentro ng lungsod, sina Yehan at Yang Master Tang ay halos kabilang sa kategorya ng lakas paggawa. Ano ang binili ng 6 na babae? Bukod sa pagbabayad ng mga bill, bitbit nila ang kanilang mga bag. Pagkatapos ng isang umaga ng paglalakad-lakad, sina Yehan at Yang Master Tang ay natakpan ng higit sa 20 malalaki at maliliit na bag. Kahit si Yeching, na palaging nakakaramdam ng awa kay Yehan, ay nalasing sa mabaliw na pamimili ngayon at hindi na nag-aalala kay Yehan. Damn it, ang mga babaeng ito ay mabaliw. Umupo si Yang Master Tang sa upuan na parang aso na pagod. Hindi nakaramdam ng pagod si Yehan, ngunit hindi niya matiis ang mga matang nakatingin sa kanila mula sa lahat ng panig. Ngayon, sila ay naging sentro ng atensyon ng karamihan. Sige, huwag kang tumitigil, magmadali kang sumunod. Nakita na pumasok sina Jo Yuner at ang iba sa susunod na tindahan, wala nang nagawa si Yehan kundi magmadaling sumunod, habang umiiyak si Yang Master Tang at kailangan lang niyang bumangon at sumunod. Ngayon ay nakalaan siyang pahirapan ng mga babaeng ito. Ang buong umaga ay lumipas na may walang tigil na reklamo ni Yang Master Tang. Nang pumunta sila upang kumain sa tanghalian, ang lalaking ito ay kumain ng 7 o 8 mangkok ng kanin nang hindi pinapansin ang kanyang imahe. Ang kanyang tiyan ay kasing bilog ng isang sumabog na ardilya. Pagkatapos ng pamimili sa umaga, ang pamimili ng 6 na babae ay hindi pa tapos, dumiretso sila sa sikat na amusement park sa Shanghai City, sumakay sa roller coaster, naglaro sa merry-go-round, at pinanood ang tanawin ng Shanghai City sa Ferris wheel. Sa madaling salita, ang 6 na babae ay maaaring maglaro hanggat gusto nilang magsaya.